Amen. So, magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Ayan. So, fresh from Kalapan. Hallelujah. So, ako po ay naatasan na mag-share ng Sunday School ngayong umaga. Ayan. So, okay, so ang ating pong pag-aaralan ngayong umaga ay ano ba yung 7 dahilan kung bakit importante sa Diyos ang iyong pagsunod? Diba? So tayo po muna yung manalangin. Panginoon, maraming salamat naman sa umagang tugal. Patuloy kami samahan, Panginoon. Patuloy ingatan ang bawat sa aming Panginoon. Sa umagang tugal, sa aming pasamantalang pag-nilay-nilay ng inyong salita, Ama. Patuloy kami tulungan, Panginoon. Turo niyo sa amin, Panginoon, kung ano, Panginoon, ang nararapat, Panginoon, bilang pagsunod sa inyo, Ama. Lord, dinadalayan ko ba yung tago ng Pao, Panginoon, sa inyong cross, Panginoon, kayo siyang maluwalhati sa umagang ito, Panginoon. Kayong malakita sa umagang ito, God. Samahan niyo po ako, Panginoon, magkaroon ng learning sa bawat sa amin ng ganito. Kung aming samot na lang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Okay po, so ngayong umaga po ay mag-aaralan natin ang 7 dahilan kung bakit importante sa Diyos ang ating pagsunod. Diba? So, na-realize ko, habang gumagawa ako nito ng PowerPoint, ay sabi ko, o nga no, parang ako mismo yung, sa akin mismo, kumbaga, tumuturo sa akin mismo, ako mismo yung tinatamaan. Kasi nung una, sabi ni Pastora, sabi niya, Paul, ikaw mag-Sunday school. So, parang nag-ano agad ako, parang sabi ko, ha? Pero, dahil tayo ay anak ng Diyos, importante sa Panginoon ang pagsunod. So, sabi ko, sige, okay lang, kayang-kaya naman yan, dahil alam ko naman, tutulungan ako ng Panginoon. Okay? Dahil alam natin na kapag tayo ay sumunod, merong mga pagpapala. Okay? Ano ba yung mga dahilan? O importante kung bakit tayo ay susunod sa Panginoon. Dumating na ba sa punto ng buhay mo minsan na may kailangan kang i-give up para sumunod sa Panginoon? Diba? Dumating na ba sa punto ng buhay mo na kailangan mo i-give up ang trabaho mo, career mo, pamilya mo, para sumunod sa Panginoon? Diba? So, minsan ang hirap no, lalo na kung halimbawa yung family mo ay talagang simula sa kanilang paglaki, simula yung kanilang nakakisnan ay yung lumang paniniwala. Ang hirap nun bilang isang Kristiyano, di ba? Na ikaw yung mag-set aside, kumbaga parang gano'n sa kanila. Bakit pupunta ka dyan? Ay pinagpala naman tayo dito sa ating kalagayan ngayon, yung ating paniniwala. Di ba? So ang daming gano'n, ang daming mga batiko sa atin bilang Kristiyano. Ano ba ibig sabihin ng pagsunod? Ang pagsunod po sa madaling salita ay pagdinig sa salita ng Diyos at pagkilos ayon sa salita nito. Diba? So, hindi lang po pagdinig. Isagawa po natin pagkilos ayon sa salita nito. Sinabi rin pagsunod, ito yung ginagawa yung mga bagay na nais niyang ipagawa sa atin. Ano ba yung will ni God sa atin? Ginagawa ba natin? So, yun po ibig sabihin ng pagsunod. O pagdidesisyon ayon sa panuntunan ng Diyos sa kanyang mga salita. Okay? So, yun po ibig sabihin ng pagsunod. Pagdinig, pagkilos, ginagawa natin yung mga bagay na nais na ipagawa sa atin, at yung pagdidesisyon ayon sa panuntunan ng Diyos sa kanyang salita. So, yan yung dahilan kung bakit importante sa Panginoon ang pagsunod. Unang-una, so, una po, Jesus calls us to obey. Diba? Ang pagsunod po sa Diyos ay isang utos niya at hindi ito, kumbaga, isang suggestion lang na ay maganda itong idea na ito na sumunod ako sa Panginoon. Ay masarap natin itong pagkwentuhan na sumunod sa Panginoon. Ang pagsunod po sa Panginoon ay isang kautusan. Isa po itong utos. Sabi sa Santiago 1:22, huwag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi sundin nyo ang sinasabi nito. Dahil kung hindi, dinadaya nyo lang ang inyong sarili. Diba? Alam mo sa atin bilang tao, malimit sa atin ayaw natin ng rules eh. Diba? Malimit sa atin ayaw natin ng pinagsasabihan tayo. Diba? Gusto natin minsan maging independent tayo sa mga bagay-bagay. Ay, kailangan ako lang ito, kaya ko to.
Di ba? So, ang hirap, di ba? Ang hirap bilang isang tao, ang hirap ng may rules. Okay? Lalo na minsan, alam natin yan, yung mga driver, di ba? Kahit na alam naman natin na one way, nakita natin, tapos nasita tayo, pinagpipilitan pa rin natin, di ba? So, ang hirap minsan sundin yung mga utos. Di ba? Kasi tayo bilang tao ay meron tayong selfishness. Di ba? Gusto natin tayo lang. Gusto natin tayo lang yung magaling. Di ba? Kaya ko to, ako lang mag-isa para pag naipanalo ko, ako yung magiging magaling sa kanilang paningin. Di ba? Gusto natin gumawa ng sariling desisyon at patunayan na tayo ay magaling. Bakit? So sabi dito dahil akala natin na alam natin yung mga bagay at madalas na naniwala tayo ang desisyon natin ay ang pinakamagaling na desisyon. Pero ang katotohanan po, mas kumbaga hindi natin alam na yung desisyon na yon ay ang resulta na tayo ay mabigo. Halimbawa, nag-desisyon tayo na ganon, so tayo ay maging matagumpay doon, pero kung yun na hindi utos ng Panginoon, kahit na maging matagumpay tayo sa desisyon na yon, bigo ka pa rin sa paningin ng Panginoon. Okay po? So, nagtagumpay ka pa rin sa maling bagay. Okay? Di ba? So, binigyan tayo ng Diyos ng mga magulang dito sa lupa para ingatan tayo at gabayan. Di ba? Mga magulang natin, sila pastor, kami. Diba? Ibinigay ng Panginoon sa amin yan upang kami ingatan, gabayan sa aming paglaki. Pero ako hindi ata ako lumaki yan. Bakit pag tinatanong ako ng mga kasamahan ko, medyo matatangkad. Sabi ko, alam mo sir, ang nagpapakababa ay itinataas. Kinaganyan ko na lang sila. So, yan, di ba? Binigyan tayo ng Diyos ng mga magulang dito sa lupa. Di ba? Para ingatan at gabayan. So, tinuturuan tayong matuto mula sa kanilang mga karanasan. Di ba? Sinasabi na, ay anak, ganito ako nung nangyari sa akin yan, ito ang ginawa ko. Di ba? So, yun ang sinasabi ng mga magulang natin sa atin. Di ba? So, sinasabihan tayo na, anak, huwag ka maglaro sa gitna ng kalsada kasi baka mamaya masagasaan ka. Di ba? Anak, huwag kang magtatakbo-takbo na may dalang patalin, baka mamaya kung anong mangyayari sa'yo. Diba? So yun yung way ng ating mga magulang para ingatan tayo sa ating paglaki, para gabayan tayo. Ngayon, kapag sinunod mo yun, syempre, ang magiging result nun, magiging maayos. Diba? Pero kung hindi, ay maaari ka pahamak. So ano pa kaya yung ating amang nasa langit? Kapag sinunod natin siya. Diba? So sabi diyan, Jesus calls us to obey. Tinawag tayo ng Panginoon para sundin siya. Ang daming mga utos niya, di ba? Kaya, kumbaga kung masusunod lang natin yon, ay talagang kumbaga magiging maayos yung resulta. Okay po? Kaya tayo mga tao, ganoon na rin pagmamahal natin sa ating mga anak, tayong mga magulang. So paano kapag kayo pagmamahal ng Panginoon sa atin? Di ba? Okay? So, alam kasi ng Panginoon kung anong mangyayari sa iyo balang araw. Di ba? Sabi diyan, alam ng Diyos ang mangyayari sa buhay mo, sa future mo, pero ikaw hindi. Kaya kapag sinabi ng Diyos, sumunod ka, ay sumunod ka kaagad. Siya ang nakakaalam ng kinabukasan. Siya ang nakakaalam ng future. 5 years, 10 years from now, alam ng Panginoon na maaari kang magkasakit kung patuloy kang magbibisyo. Di ba? 5 years or 10 years from now, alam ng Panginoon na hindi ka magkakaroon ng magandang buhay kung hindi mo susundin ang pangaral sa iyo ng iyong mga magulang na mag-aral ng mabuti. Di ba? So, alam ng Panginoon. Kung alam ng Panginoon, edi sundin natin siya. Di ba? Kung alam ng Panginoon yung future natin at tayo bilang tao ay hindi natin alam, it is better, di ba, to obey sa kanyang mga kautusan. Di ba? So, sumunod po tayo sa Panginoon dahil siya ang nakakaalam kung ano yung mangyayari sa atin. Di po tayo bilang tao, ang alam lang natin yung abot ng ating paningin. Di ba? Yung bihan sa ating kaisipan ay maaaring mangyari o maaaring hindi. So may limitasyon ang kakayanan ng tao. Di ba? Sabi nga, ang kaisipan ng tao ay, ang nagagamit ng nating kaisipan ay only 10%. Di ba? So ano yung 19% na yon? So dapat yung 90% na yon ay pagkatiwala natin sa Panginoon.
Diba? So, ayan. So, magtiwala ka sa Diyos bilang Ama mo sa langit na nagmamahal sa iyo, ay hindi siya mag-uutos ng isang bagay na ikakasama mo. Diba? Meron bang magulang, meron bang ama na gusto ipahamak ang anak? Wala po, diba? So, kung ano po yung inuutos sa atin ng Panginoon, sundin po natin. Sabi sa Psalm 19:9-10, sabi diyan, ang mga utos niya ay matuwid at makatarungan. Ang mga ito higit pa kaysa sa purong ginto at mas matamis pa kaysa sa pulot pukyutan. So, grabe po yung sinasabi ni David, na kahit na wala kang ginto, di ba? O kasing tamis ng pulot pukyutan, magandang buhay. Di ba? Basta matuwid at makatarungan, yung utos ng Panginoon ay susundin mo, ay, kumbaga, kahit wala ka rin lahat na yun, sabi ni David, mas mainam pa rin sundin ang kautosan ng Panginoon, mas mapapabuti ang ating kalagayan. Diba? So kapatid, kapag ganito yung pagpapahalaga mo sa salita ng Diyos, araw-araw mong inaalam kung ano yung utos niya sa iyo, so mas mainam pa yun kaysa sa purong ginto at matamis pa kaysa sa pulot pukyutan. Okay? So, yun po yung una. Next po, number 2 tayo. Obedience is an act of worship. So, kung una-una, Jesus calls us to obey. Pangalawa po, obedience is an act of worship. Ang pagsunod po ay pagsamba. Diba? Simple. Hindi mo kailangan na maging, kumbaga, sinasabi nga ng iba, ay, kaya nga minsan tayo bilang Kristiyano na kumbaga nabubutasan. Bakit? Kasi yung pagsunod natin ay dapat is an act of worship. Minsan kasi ang iniisip na natin ay pupunta ako sa simbahan para makabawas ako ng kasalanan. Di ba? So, ay mag-worship ako ngayong linggo para magbawas naman ako ng kasalanan. Tapos pagdating ng Monday hanggang Saturday, balik ka naman sa dati mong gawa. Di ba po? So, obedience is an act of worship. Sabi sa Roma 12:1, kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa maraming pagkakataong kinawaan tayo ng Diyos. Ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. So, ang pagsunod po sa Diyos, araw-araw, o pagsamba mo sa Kanya, di ba? Kapag hinihandog natin yung ating sarili sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya, natutuwa at nalulugod ang Panginoon. Di ba po? So, tayo sa ating sarili, ito po yung ating handog. Di ba po? Hindi mo na kailangan na, kumbaga hindi mo kailangan na, kahit na, di ba, minsan sinasabi nila, ay, tao yan, araw-araw naman sa church, pero hindi naman nagbabago yan. Nabubutasan po tayo doon. Bakit? Kasi kung nag-worship lang tayo, pero hindi tayo sumusunod. Sa simple pong pagsunod sa kanyang mga utos, sa kanyang mga salita, it is an act of worship. Sabi dyan, God doesn't owe your explanation or reason for everything He asks you to do. Understanding can wait, but obedience can. Instant obedience will teach you more about God than a lifetime of Bible discussions. In fact, you will never understand some commands until you obey them first. Obedience unlocks understanding. Sumunod ka po muna. Di ba? Huwag mo sabihin, Lord, susunod ako sa iyo kapag binigyan mo na ako ng milyon. Araw-araw na akong sisimba. Hindi po. Sabi po dyan, di ba? Instant obedience will teach you more about God than lifetime Bible discussion. Kahit natapos mo ng basahin ng Biblia, kung hindi ka naman sumusunod sa mga utos nila, wala din po. Di ba? So, hindi nag-o ang Panginoon sa iyong mga eksplanasyon, sa iyong mga rason. Ang sa Kanya ay, kumbaga, sumunod ka muna. Manampalataya ka muna bago mo makikita. Hindi yung sa tao kasi, di ba, sabi ni Pastor, lagi sinasabi niya, ang perspective ng tao to see is to believe. Sa Panginoon po, believe first before you will see. Maniwala ka muna. Diba? Sumunod ka muna, anak. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Diba? Hindi mo kailangan na
hindi kailangan ng Panginoon na ibigay muna sa iyo bago ka susunod. Parang contradict 'yon. 'Di ba? So obedience unlocks understanding. Kapag sumunod ka, ay, ito palang gusto ni pagawa ng Panginoon. So naka-unlock ka ng isang understanding. 'Di ba? Ay, kapag sumunod pala ako, ito palang ibig sabihin ng Panginoon. 'Di ba po? So obedience unlock understanding. Obey first. Kaya sa mga sundalo, 'di ba? Obey first before you complain. Sumunod ka muna. Bago ka mag-complain. So, yun po. Next, sabi sa Psalm 119:33-34, sabi dito, Panginoon, ituro niyo sa akin ang inyong mga tuntunin, at habang nabubuhay, ito'y aking susundin. Bigyan niyo ako ng pag-unawa sa inyong kautusan, at ito'y buong puso kong susundin at iingatan. Grabe Grabe si David. Diba? Talagang sabik na sabik si David sa utos ng Panginoon. Araw-araw. Diba sabi diyan, bigyan niyo po ako ng karunungan sa pag-unawa sa inyong kautusan. Diba po? So sabi ni David, Lord, ano bang gusto mo ipagawa sa akin ngayong araw? Diba? Ano bang gusto mong sundin ko sa iyo ngayong araw? So ganun yung puso ni David. Diba? Ituro niyo sa akin ang mga tuntunin, at habang nabubuhay ito'y aking susundin. Bigyan niyo ako ng pag-unawa sa inyong mga kautusan. Diba? Kasi kung masunod lang natin yung mga steps na pinapagawa ng Panginoon, kasi nga alam natin na siya yung nakakaalam kung ano yung future natin, so mapapabuti yung ating buhay. Number 3 po, God rewards obedience. Meron pong mga gantimpala sa pagsunod pala. Diba? Alam naman natin kahit na tayo utusan ng magulang na bili ka muna ng ganito. Pagbalik mo na barya, ay hindi, sa'yo na yan. Diba? Sa simpleng ganun, kaya si Kampal, gusto niyang bumili ng ng pagkain pag si Papa mo, pag si Pastor ang umutos eh. Imagine mo, bibili ka ng Coke, tapos bibigay sa'yo 1,000. Diba? Tapos, barya pa lang. Sa'yo na yan. Sino hindi gaganahan sumunod doon? Diba? No. Pero wala si Pastora noon, Josh. Joke. Okay, so, yun na, di ba? God rewards. By the way, Happy Mother's Day po pala sa lahat ng mga nanay. Ngayon po ay araw ng mga magulang. Di ba sabi nga, ang mga magulang, ito yung pinaka-highest paid salary. Diba? Kasi nagagawa nila ang lahat. Okay? Kaya ko lang sahod, pero kaya nilang gawin ang lahat. So, nagkakaroon po ng reward. Alam niyo, napakaraming reward sa Panginoon. Unang-una po ay long life. Mahabang buhay po. Kapag sumunod tayo sa Panginoon, long life, sabi sa Deuteronomio 32:47, mahalaga ang mga salitang ito, sapagkat dito nakasalalay ang iyong buhay. Kung susundin ninyong mabuti, mabubuhay kayo ng matagal sa lupang sasakupin ninyo sa kabila ng Jordan. Okay po? Kapag sinunod po natin ang mabuti, magkakaroon po tayo ng mahabang buhay. Ano bang sabi sa Kawikaan? Anak, huwag mong kalilimutan ang mga itinuturo ko sa iyo. Ingatan mo sa iyong puso ang mga inuutos ko, sapagkat ito ang nagpapahaba at nagpapaunlad ng iyong buhay. Yun po yung rewards natin, long life. Diba? Sabi, Sir Paul, sa Old Testament man lang yan. Hindi po, kahit sa New Testament, sinabi rin po sa mga Efeso 6:2-3. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangakong ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa. Hindi lang po sinabi sa kila Abraham noon. Hindi lang po sinabi kila Moses noon. Diba? Sa Old Testament. Hanggang sa atin ngayon. Okay po? Sundin natin yung ating mga magulang. Dahil sila itinalaga dito ng Diyos bilang ating mga magulang, bilang ating ama. Okay? Next po, isa sa mga reward din po ay protection. Kapag sinunod mo ang Panginoon, merong rewards. Ang pangalawa po doon ay protection. Sabi sa mga Aral 8:5, ang masunod ay di mapapahamak at alam ng matalino kung ano ang dapat gawin, kung kailan at kung paano dapat isagawa. So may protection ka. Hindi ka basta-basta nagdidesisyon. Kasi binibigyan ka ng Panginoon ng karunungan. Anak, huwag mo munang gawin yan, hindi pa time para gawin mo yan. Baka ipahamak mo.
So may proteksyon ng Panginoon. Di ba? Next, sumunod po ay kapayapaan. Okay? So, sabi dito, sa mga awit 190, 165, ang magmahal sa utos mo ay mapayapa yaong buhay. Matatag ang taong ito at hindi mabubuwal. Meron po tayong peace of mind. Alam niyo sa panahon ng pandemic, ang hirap magkaroon ng ng peace of mind, di ba? Kasi iniisip mo pag may umubo lang sa katabi mo. Di ba? Naku, mahawaan ako nito. Iniisip mo pag, di ba, kapag hindi ka lang wala ka lang ganang kumain kasi hindi lang masarap ang ulam, sasabihin ng kasamahan mo. Naku, kasi lechon ang ulam, ay, ang ganang kumain. COVID yan. O, lechong hilaw. So, meron pong kapayapaan. Di ba po? Yun po yung mga rewards. Okay? And syempre, kagalakan or gladness. Okay po? Kapag meron tayong kagalakan, ay rewards din po yung kapag inobey natin ang Panginoon, kapag sumunod po tayo sa Panginoon. Kasi sila Bill Gates at si Melinda Gates, nabalitaan naman natin, di ba? Nabalitaan niyo ba na sila po ay nag-divorce. Imagine niyo kung gaano sila kayaman. Pero sila ay naghiwalay. Bakit? Kasi wala pong kapayapaan, wala rin peace of mind, walang gladness sa kanilang pagsasama. Di ba? So, ganun. Yun po yung rewards kapag nag-obey tayo sa Panginoon. Pang-apat, obedience to God proves our love. Ito po yung physical na aspect na nakikita ng Panginoon na mahal niya tayo o mahal natin siya kapag tayo po ay nasusunod o sumusunod. Ito po yung nakikita ng Panginoon, ay, mahal ako nito. Isabihin tayo ay sumusunod sa Kanya, sa Kanyang mga utos. Diba? Sabi sa Juan 14:15, kung mahal niyo ako, susundin niyo ang aking mga utos. Hindi ko na po siguro kailangan ipaliwanag pa yan, parang napakalinaw po, di ba? Na kapag mahal natin yung Panginoon, susundin natin yung Kanyang mga utos, o susunod tayo sa Kanya. Sabi sa Juan 14:23 hanggang 24, sumagot si Jesus, ang nagmamahal sa akin ay sumusunod sa aking salita. Pamahalin siya ng aking Ama at mananahan kami sa Kanya. Ngunit ang hindi nagmamahal sa akin ay hindi sumusunod sa aking mga salita. Ang mga salitang narinig nyo ay hindi nanggagaling sa akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Okay po? So yung pagsunod po sa Panginoon, nagpapakita po na mahal natin siya. Okay po? So, kumbaga, yun yung nagpapakita, ay, mahal pala ako ng anak ko na ito. Kasi sinusunod natin siya. Di ba? Kahit sa mga lalaki, di ba? Isa sa mga patakaran ng babae nung naliligaw pa lamang kayo, kasi ako yung niligawan eh. Parang mali ata ako. Parang mali yung nabasa kong dyaryo. Baliktad ko kasi yung nabasa kong dyaryo. Nung naliligaw pa lamang po tayo, di ba po, yung isa sa malalaman, sasabihin nilang mahal natin sila kapag sila yung utos at sinunod natin yung utos nila. Diba? Ay, hindi mo ako mahal, hindi mo naman sinusunod yung sinasabi ko sa'yo. Diba? So, ganun po, naranasan natin yan. O, naranasan niyo yan, joke. Diba? So, obedience to God proves our love. Ganun din po sa Panginoon. Yung pagmamahal natin ay mapapakita natin sa pamagitan ng pagsunod. Number 5, obedience to God demonstrates our faith. Hindi lang love, kundi yung ating pananampalataya. Di ba? So, ang pagsunod pala ay hindi lang ebidensya ng pagmamahal sa Kanya. So, ebidensya rin ng ating pananampalataya. Di ba? Kahit na anong sigaw mo sa kalye dyan, sigaw ka ng sigaw, mahal ko ang Panginoon. Kahit anong post mo sa Facebook, mahal ko ang Panginoon. Pero kung hindi ka naman sumunod sa Kanya, hindi mo mapapakita yung iyong faith. Hindi mo masasabi na mahal mo siya o wala kang pananampalataya sa Kanya. Kahit anong sigaw-sigaw mo dyan sa kalye. Diba? Wala rin kabuluhan yung mga pinagsasabi mong gayon. Kasi nga hindi ka sumusunod sa Kanya. Sabi sa Santiago 2:17, ganito rin naman ang pananampalataya. Kung hindi ito kinakikitaan ng mabuting gawa, wala itong kabuluhan. Diba? So, kumbaga, nanampalataya ka, pero hindi mo rin ginawa o hindi mo sinunod, so wala rin po. Patay iyong pananampalataya. Ano sabi sa Santiago 2:26?
Patay ang katawang walang espiritu. Gayon naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Okay po? Nanampalataya ka na, Lord, yayaman ako. Pero nakahiga ka lang. Di ba? Ay, ano ka, si Juan, di ba? Pag habang gustong tawag ito, makuha yung bayabas, humiga na lang. Yun po yung alam natin, pero hindi nyo kasi siguro nabasa yung buong pahayag nun eh. Baka yung nabasa nyo, paputol na ng dyaryo. Alam niyo po ba kung bakit si Juan ay nakahiga lang doon? Hinintay pagbagsak ng bayabas? Kasi po hindi sa kanya yung bayabas. Di ba? Kung kinuha niya yun, gagalit na siya ng may-ari. Kaya hinintay niya na lang na lumaglag sa kanya para legal na mapunta sa kanya. Di ba? So ganun po, yung pananampalatayang walang gawa, useless po yun. Di ba? Kahit sa mga balik tayo doon sa panliligaw. Di ba? Nung niligawan ako, naliligaw tayo, mga lalaki. So, kapag hindi natin ginagawa, ay hindi nakikita ng babae na mahal natin sila. Di ba? So, yung mga gawa natin, di ba, yun ang nagsisilbing nagsasabi na sasagutin ko na ito. Yun, sinagot ko si Mitch. Di ba? So, tandaan natin, hanggat hindi mo ginagawa ang isang bagay po, ay hindi ito magkakaroon ng kabuluhan. Di po? Ang pananampalatayang walang gawa po ay patayan, sabi dyan. Di ba po? Next, obedience is better than sacrifice. Ang pagsunod po ay mas mabuti kaysa sa pagsasakripisyo. Di ba po? Naalala niyo si Haring Saul? Di ba ano sabi sa kanya? Ng Panginoon, patayin mo ang lahat ng mga Amalekita, wala kang ititira, bata man o matanda, kahit mga hayop. Diba? Pero ano pong ginawa ni Saul? Diba? Natukso siya na iniwan niya yung mga hayop at saka iniwan pa siya mga alipin. Diba? Kasi po sa panahon noon, kapag marami kang alagang hayop, diba, ay ito ay sinyalis na ikaw ay maganda yung buhay mo, mayaman ka. So natukso siguro si Haring Saul. Diba po? Pero ano sabi sa kanya ni Propeta Samuel? Sabi niya, pero sumagot si Samuel, mas nalulugod ba ang Panginoon sa mga handog ninyo kaysa sa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Panginoon ay mas mabuti kaysa sa mga handog. Ang pakikinig sa Kanya ay mas mabuti kaysa sa paghahandog ng mga taba ng tupa. Diba po? Ang pagsunod po is better than sacrifice. Mas mabuti po na tayo ay sumunod kaysa tayo ay magsakripisyo. Diba? So katulad ni Haring Saul. So, anong sabi niya, diba? Nung sinabi siya ni Samuel na gano'n, ang sagot niya ay yung mga hayop na yan ay ihahandog sa Panginoon. Pero anong sagot ng Panginoon? Mas mainam ba ang paghahandog kaysa pagsunod? Diba po? So, mas better pa rin yung pagsunod kaysa sa pagsasacrifice mo. Diba? Ay, magsakripisyo ako ngayon, linggo. Mag-absent muna ako sa trabaho ko para makabawas ako ng kasalanan. Pagdating naman ng Monday hanggang Saturday, balik ka naman sa dati mong gawa. Useless yung sacrifice. Diba po? Ay, magsasakripisyo ako ngayon. Magsiserve ako sa Panginoon. Tapos pag sinabihan ka ng barkada mo, pre, balik ka na naman sa dati mong gawa. So useless po yung pagsasacrifice mo. Kahit sumama ka pa sa fasting. Diba? Kung pagdating naman sa mga susunod na araw ay balik ka rin naman sa dati mong gawa. So mas mabuti ang pagsunod kaysa sakripisyo o paghahandog mo sa Diyos. Kaya kasi, di ba, si Haring Saul yan kanina, so mas mabuti pa rin yung pagsunod. Kahit na, kumbaga, kahit na ganon, ay kahit na anong sakripisyo mo, sumunod ka pa rin. Sabi sa unang Samuel 15:23, ang pagsuway sa Panginoon ay kasing sama ng pagkukulang at ang katigasan ng ulo ay kasing sama ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dahil sa pagsuway mo sa salita ng Panginoon, nayawan ka rin niya bilang hari. O yun ang sabi niya kay Haring Saul. Ang ganda sana ng plano ng Panginoon sa kay Haring Saul, di ba? Pero siya ay sumuway. Di ba? Hindi po siya sumunod sa Panginoon, kaya siya ay tinanggalan bilang hari. Diba, yung din mismong time na yun, sabi ni Samuel, ni Propeta Samuel. Okay po? So, ganun po, tayo po ba, mga kapatid, sa ating sarili, nung minsan po bang hindi tayo sumunod sa Panginoon,
Ano kaya yung reward na yon? Ano kaya yung magandang plano sana ng Panginoon sa atin na na-miss mo? Diba? Na hindi mo nakuha. Katulad ni Karen Saul, nung hindi siya sumunod, nasabi patay ang lahat, meron siya isang na-miss na magandang plano sana ng Panginoon. Imagine mo, siguro baka yung plano ng Panginoon, isa sa magiging magiging magaling na kilala at tanyag na hari. Pero dahil sa kanyang pagsuway, na-miss niya yung plano ng Panginoon na yun sa kanya. Diba? So sa atin din po, bilang mga Kristiyano, ano ba yung na-miss natin na plano ng Panginoon sa atin? Pero ito yung maganda kapatid, hindi pa po huli ang lahat. Diba? So meron pa pong plano ang Panginoon sa atin. Basta sundin lamang natin siya. And lastly, disobedience leads to sin and death. Diba? Yung pagsuway po ay pwedeng patunguhan ay kasalanan o kamatayan. Diba? Nung una pa lang, pagsuway ni Adan, diba? At kumbaga doon nagsimula yung ating kasalanan sa pagsuway niya. Okay? Sabi sa mga naalala ko tuloy, may singit ko lang. Kasi sabi, may nagpahula sa amin. Sabi niya, ano bang nauna? Itlog o manok? Ang dali lang pong sagot dyan. Kapag ang sinagot niya, ang nauna ay manok, siyempre, ang sabihin mo itlog kasi ang sagot niya manok eh. Ang sagot lang po doon, kapag sinabi niya manok, siyempre, i-emphasize mo doon, itlog ang nauna. Ano po sagot dyan? Alam niyo kung ano po? Biblically speaking din po. Sabihin mo lang, ano bang unang ginawa ng Diyos? Lalaki o babae? Lalaki, si Adan. Oh, si Adan ba may itlog? Wala. Sabi mo yun, di unang itlog. Ngayon, pag sinagot niya naman na una ang manok, ano na ang itlog, bago ang manok, siyempre ang pagtatanggol mo, una ang manok. Ganito lang ang reason din dyan. Diba? Nung nilikha ba ng Panginoon, ano bang sinabi niya? Let there be an egg? Hindi naman niya sinabi ganun, di ba? Sabi niya, let there be an animals. Magkaroon ng mga hayop sa ilang, sa parang. So, yun po yung reason doon. Kaya pwede mong sabihin na, wala pa rin ang manok. Bakit? Nung pinakyat ba na ni Noah sa arka, yung mga hayop, itlog ba yung nagsipag-akyatan? Di ba manok? So, yun lang po yung doon, yun lang po yung sagot doon, yung mga kasagutan doon. Balik tayo. Disobedience leads to sin and death. Di po? So, maaaring ikamatay natin o yung ating mga kasalanan. Last po, sabi sa Taga-Roma 5:19, sapagkat kung ang lahat ay naging makasalanan dahil sa pagsuway ng isang tao, yun ang po si Adan. Di po? Ang unang Adan po ay nag-fail. Pero, ang lahat ay napawalang sala dahil sa pagsunod rin ng isang tao. Ito na po si Jesucristo. Dito po yung ating pag-asa. Kaya hindi pa po huli ang lahat, mga kapatid. Sumunod po tayo sa kanyang mga utos. Yan po. Unang-una, Jesus calls us to obey. Pangalawa, obedience is an act of worship. Ang pagsunod ay merong rewards. Obedience, ang pagsunod po ay nagpuprove na mahal natin siya. Ang pagsunod po ay nagpapakita na meron tayong pananampalataya. Mas mainam po ang pagsunod kaysa sa pagsasakripisyo. At maaaring ang hindi pagsunod ay leads to sin and death. Okay po? Sana po may natutunan kayo. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa umamang ito, Ama. Patuloy niyo kami samahan, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na sumunod sa inyong mga pangako, Panginoon. Sumunod sa inyong utos, Panginoon, dahil ang pagsunod, Panginoon, nalaman namin, Panginoon, na ito ay nagpapakita ng pagmamahal namin sa inyo, God. Nalaman namin na, Lord, ang pagsunod, Panginoon, ay better than sacrifice, O God. Nalaman namin, Panginoon, ang pagsunod, Panginoon, isang act of worship, Panginoon. Maraming salamat, Ama, dahil patuloy niyo kami sinasamahan, O God. Patuloy niyo kami tinuturuan, O God, dahil alam namin, Panginoon, na hindi pa huli ang lahat, O God. Marahil kami nagkamali, Panginoon, ngunit alam namin, Panginoon, na meron pa po kami pag-asa, Panginoon, na kapag kami ay sumunod sa inyo, O God, ay magkakaroon kami ng mga rewards, Panginoon, na sinabi sa inyong mga salita, Ama. Mahabang buhay, Panginoon, kapayapaan, Panginoon, gladness, Panginoon, peace of mind, Panginoon, at marami pa ibang mga rewards na maaari namin makamit, Panginoon, kapag kami ay sumunod sa inyo, Ama. Lord, maraming salamat. Patuloy niyo ingatan ang bawat sa amin, O God. Sa aming mga susunod pa, Panginoon, na gawain, samahan niyo kami, Panginoon. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Good morning po.